Si MG, mukhang masama pakiramdam. Mukhang ano siya, may ubo. Punta na tayo dito kay MG, yung patungkol sa kanyang sinabi. Ayan, ito. Napanood naman ho natin. Actually, abangan natin ng konti, mga kahombre. Abang lang ako ng konti dito. 200 watching. Napakabilis. Paano ba ka nga dyan? Ang sarap ng kain ko kanina, no? Nakita nyo? Nakita ko yun. Okra, kamote, tapos chicken breast. Tsaka, anong kinain ko? Kamote? Pucha, no? Sana all. Yan ang wala si Kulaong magsusubo ng Nova kapag naka-live. Diba? Sana all, ano? Si Kulaong, walang taga-subo na ganyan, yung mahaba ko. Puro mga upod yung kuko nung nagbibigay ng ano kay Kulaong Mga lalaki. Yan ang wala si Kulaong, pamilya, asawa, di ba? Magulang na sumusuporta. Pero nyo, dito sa laban ni MG na to, pati in-laws niya, nasa likuran niya. Kaya, nako, Kulaong, nagkamali ka talaga ng binangga. Ang binangga mo, yung may pamilya. Ikaw wala kang pamilya. Solid. Diba? Tsaka chicken breast. Sana all, oh. Hindi ka po. Dito. Okay. Wait lang. Magpapahilot lang ako sa aking magandang misis kasi Kita mo yan, ano? Papahilot pa. Ay, naku. Mapapasana all ka na. Saan ba yung panghaplos? Ano tatay? Panghaplos ko dito. Yung ano. May omega ako dito Parang gusto kong magpamasahe ulit mamaya Joy Parang sumakit bigla yung balikat ko, yung katawan ko Nainggit. hinihiga ako. Normal lang. Kasi hindi ho tayo trilyonaryo. Vicks lang din ang aking gamit, no? Ay, nako po. Teka lang. Ayan. So sige, tuloy tayo habang nandito ako. Now, mga kahombre ko, ganito yan. Sige, dito. Sa leeg. Hindi, dito na lang. Sige. So yun, mga kahombre ko. So bali, ganun ho yan. Ako madalas asikasuhin ako ng misis ko. Pati sa likod. Alam nyo, para akong isip bata sa totoong buhay to. Siyempre, baby. Yeah, inaasikaso niya ako all the way. Ay, baby. Kala, hinihilot pang aking likod ng Vicks. Wait lang. Ay, no. Wait lang. Dito na din siguro. Hindi na katapat. Hindi, ayoko lang. Laktawan na natin to. Ano natin yung top Okay. MD dito Yun nga, mga kahombre ko. So, wait lang. Ayun. Bukas ako sa nagngangalan na ang apelido ay Lopez. At gusto namin manggaling mismo sa bunganga niya kung sino yon. Atras na tayo. Ito. Sa ikinaso sa kanya, noong Yan. negosyante na kanyang binanggit na may-ari daw di umano ng aking challenger. Hindi ko nalang sasabihin kung sino yon, mga kaombre ko. Kasi, okay. dapat may surprise. At gusto namin ito. Parang tingin ko, yung challenger ni MG, parang pininancing niya. Doon, ano pala, talagang nakapinancing pala yon kasi yun yung nakita natin doon sa inilabas ni Kulaong na nakapinancing. Ngayon, ang sinabi niyang nagfinance, yung taong nagdemanda ngayon kay Kulaong. Kasi nga sinabi niya, tingin ko, kinuha yung sasakyan, tapos syempre pinansyon, hinuhulugan ni MG, hanggat hindi nahuhulugan ni MG, nakapangalan dun sa tao na yon. Hanggat hindi na po fully paid. Katulad ko, nagpinan sa akin, bangko. Naghuhulog ako buwan-buwan dun sa bangko. Ngayon, itong bangko, syempre, yung aking sasakyan, dun nakapangalan. Hindi pa sa akin. So, ganun dun kay MG, yung financing company, doon nakapangalan yung kanyang challenger doon sa may-ari. Lopez ang apelido. Syempre, in-laws yun ni MG. Yun ang mahirap Kulaong. Kasi dapat, diba, huwag kang mandadamay ng ibang tao. Kung kayo lang ni MG ang magkalaban, si MG lang kalabanin mo. Kaya lang, ang ginawa mo, kinalaban mo, pati ang buong pamilya
ng asawa ni MG, ang sabi mo, pag-uuntog-untugin mo pa. Pero nung nagkita kayo sa preliminary investigation, natamimi. Galing mismo sa bunganga niya kung sino yon. Okay? Pero wag niyo kakalimutan kasi alam naman na ng lahat na nakapangalan daw, di umano, yung challenger ko sa nagngangalan na ang apelido ay Lopez. Tama? Sige na lang. Diba? Sa Lopez nakapangalan. Sa in-laws ni ni MG nakapangalan niya, tingin ko. Now, ito hong tao na ito, yung kaninang ka-PI niya, ka-preliminary investigation niya. Pangalawa na po yon mga kahombre ko. So, next to nun, automatic warrant yon. Tansya ko Tansya ko, ang resolution niyan, positive. Alam nyo kung bakit mga kahombre ko? Kasi alam nyo lahat yan. Isang negosyante na maedad, no? Na dinamay niya, nilabas niya ang pangalan. Publicly. Hindi lang yun. Nilabas niya rin yung address. So ano ang i-expect nyo? May lusot ba siya sa kaso na yun? Siyempre wala. Siyempre wala. Mahirap yun. Itong negosyanteng maedad na ito na nabanggit niya ang name at ang address, ay na-offend. Kasi may-ari ho siya ng malaking negosyo. Naku, yung pala yun. Well, malalaking negosyo. Malalaking negosyo. At hindi ho uubra. At hindi ho ito tulad ng mga nakatunggali niya noon. Yung mga nadenggoy niya, di umano, na mga negosyante noon. Ay hindi. Naku. Ito talaga ay literal na dragon ito, mga kahombre ko. Okay? So, good luck, man. Alam niyo, mga kahombre ko, eto lang yan. Sa tinagal-tagal ko na sa social media, isipin niyo, 17 years old pa lang ako, nasa SOCMED na ako. And now, ilang taon na ba ako ngayon? Ilang taon na nga ba? 34. 17 ka pa lang no nagpakita ka ng bayan. Ang ina mo. Baliw. Anyway. Man. Anyway, 34 na ako ngayon, mga kahombre ko. So, 35 na ako this year. Ang bayag yan. Anyway. So, sa tinagal-tagal, ang tagal na natin, mga kahombre ko. Grabe, ilang taon ho yan. Di ko na mabilang, no? Kayo na magbilang. So, ganyan katagal ang fanbase ni Makagago What's Up Man na watak-watak back in the day. Ngayon, iba na fanbase ni Makagago. Alam niyo yan, mas malakas na ngayon tayo. Pero back in the day, ganito lang din ang content ko, naka-live lang ako. Di ba? Naalala nyo naman lahat yan siguro. Madalas ako nababan sa Facebook. Anyway, mga kaombre ko, sige na. Abanti ho tayo. Now, dumating na tayo sa point. Ito, OFW, kabiyahero. Oh, yes. Mag-react kayo ni paring JB Tan Vlog. Go! Dapat. Kasi hindi ko rin alam ba't kayo tumitigil sa pagbablog. Tuloy nyo lang yan. Tuloy nyo ang buhay nyo sa vlog. Go! Mataas na engagement yan. Makagago What's Up Man versus FLM. Chance nyo na yan. Kasi mas puputok yan ngayon. Dahil magkikita na talaga kami. Talagang, mga kahombre ko, sige, abante muna tayo bago ako magkwento ng kung ano-ano pa. Kasi baka wala na akong makontent. Makwento ko na lahat sa inyo dito. Anyway, sa tinagal-tagal ko na ho sa social media, sa totoo lang, hindi pa ako nakakita ng gantong kabaliw na tao. Maliban lang sa sarili ko. Kasi si Makagago What's Up Man back in the day ay mas malala pa sa tao na yan. Alam niya yan, mga kaombre. Alam niya yan. Kung meron talagang mga legit na OGs dito na talagang sinubaybayan ako, alam niya yan. Naintindihan niyo yung ibig ko sabihin. Diba? Talaga hong walang hiya talaga si Makagago. Totoo yun. Now, nagulat lang ako, no, na kahit papano may taong medyo lumapit sa internet. Kasi mga kahombre ko, hindi naman ako scammer. Alam niyo naman yan. I don't need it. Alam niyo yan, hindi ko kailangan yan. May pera tayo. Alam niyo na yan from the start. Di ba? So, hindi ko yan kailangan. Siyempre, siya, may mga kinakaharap siya ng mga medyo mas mabibigat. Allegedly pa rin naman yan, di ba?
na-scammer siya, na-acquit nga daw siya, di ba, lately, Pero, kung ano sa tingin niyo, yun na yun. Di ba? Anyway, mga kahombre ko, humarap po siya sa tao na ito. Uulitin ko lang, ano bang kaso niya dito? Binanggit niya, publicly, ang pangalan nito, at address nito. Napakatalino talaga ni Kulang. Paano mo lulusutan yan? Ha? Anong ipapaliwanag mo sa korte? Yung paliwanag mo na hindi pwede magmura. Ganun ba? Ipapaliwanag mo na allegedly, yan ay kasabwat. Dahil accessory daw. Accessory ha, hindi accessory. Accessory of the crime yan, yung kotse na yan. Kasi pinuntahan kita sa bahay mo. Hindi mo nga ako pinapunti. Hindi mo nga ako pinapasok. Sabi mo sa guard, wag. Diba? So, nasa labas ako ng subdivision. Diba? Kumagat ka kasi sa kalokohan ko. Yan tuloy. Diba? Ako ho ang biggest na debater sa balat ng social media. Hindi ko na nga lang masyadong ginagawa ngayon. You know this, man. You know the rules. Kas, di ba? Naalala nyo naman siguro yung mga ganyan salita ni Makagawa. Man, alam nyo yun, ako ho ang biggest ever na baiter sa social media. Alam niyo, history na yan, lalo na last year. Huwag nyo kalimutan, last year pala yun. Di ba? Dami natin na bingwit na mga influencer noon. Wala nga. Kaso sila Ganun talaga. Di ba? That's Makagawa Summer for you. At ilang beses ko yung ginawa kay Kulang. And I am very happy. Yeah, sige. Abante. So, kinasuhan siya. Anong isasagot niya? Marahil hindi. Wala. Mahirap hong sagutin yung kaso na yun. O ikaw man, lumugar ka. Papaano yan? Diba? Isang negosyante na walang kinalaman sa lahat ng ito, binanggit mong pangalan at address. Paano mo yan how would you even think na ilaban yan? Paano? Anong ipapaliwanag mo sa korte? Bakit mo binanggit ang pangalan ng negosyanteng matanda na ito? Why? Ano isasagot niya? Tulad kanina, nakaganto. Mga kahombre ko, mukha ho siyang kawawa. Sobra. Wala lang ako doon. I was busy. Meron ho akong mga ka-meeting. At dahil ho sa mga meeting na yan, meron akong maganda sorpresa sa inyo. Very soon. Yan na yan. Ayun lang hinihintay ko. Yes. Alam nyo, magiging proud kayo sa akin. Hindi nyo maiisip o hindi nyo naisip Oh my gosh, I'm so excited. kahit kailan kung sino ang makakasama ko. May Eto, ang dami nang uhula dyan. Si Manny Pacquiao. Nung time na yan sa comment, ang dami nagsasabi dyan, Manny Pacquiao. Ang daming ano dyan, ang daming nagko-comment. Pero ako, alam nyo kung ano hula ko? Ang hinula ko, ewan ko lang pero wild guess ko lang. Malay natin, baka First Lady Lisa Araneta Marcos. Malay natin malay lang. Hindi ko alam Nanguhula lang din ako kanina nakita ko Manny Pacquiao. Parang hindi ako sa Manny Pacquiao Sabi ko, First Lady? O kaya, Amy Marcos? Yun yung mga naiisip ko God, man. Kahit kailan din yun maiisip yun. Crazy. Relax, man. Norman gusgusin. Man, ako kasi, Norman, iba kasi galaw ko Umaalis ako o nagpapakabisi ako pagka meron negosyo, pagka meron bagong opportunity, meron mga taong matataas na pwede kong makilala. Hindi ako nababa sa libelo. No point. Kasi yun ang aking ideology. Kasi kapag bumaba ako ng libelo, hindi ako matututo. Sayang ang oras. Kaya lagi akong yung matataas na tao, maiedad na tao ang aking mga sinasamahan. Okay? So, yun ang aking naging araw ngayon. Ang tanong, mga kahombre ko,
ang tanong mga kahombre ko, ano ho ang naging araw ni Norman today? Umaga! NLEX. Diba? Nasa NLEX ka, diba? Doon ka nga natulog. Pucha, kanina pumunta ng Supreme Court, walang ligo. Ako, kumari makita nyo ako, ganyan, eto. Suot kong damit ganito. Bukas, pag nag-live ulit ako, kasi ang ina-upload ko itong itong mga highlights ng live natin eh. Ngayon, kapag the next day, mag-live ulit ako, hindi nyo ako makikita ito na naman ang suot. Kahit sombrero nga, hindi ako nag-uulit eh, bihira. Kapag napagtripan ko lang, ilan yung sombrero ko dun sa loob? Nasa lagpas 60 o 70 yata yun. Dami ko sombrero. So, inaano ko siya na masuot ng, yung naglalaktaw-laktaw ako, sinusuot-suot ko. Hindi ako nag-uulit ng sombrero sa isang, kuwari ngayong gabi, sinuot ko tong sombrero na to, bukas iba ulit. Ha? Hindi ako haharap sa inyo na hindi ako naligo. Hindi ako haharap sa inyo na mabaho. Ito, yung pabango ko, nilagay ko dito kasi kapag ako umaalis, ayoko nang yung pabango ko na CK, yung malaking ganyan na bote, ayoko ilagay sa bag. Kaya, minsan ba, magtatanong pa nga sa akin si Jim, papabango ka pa. Nagla-live ka lang naman. O yan naman ka ako. Para ka ako, mabango ko kapag nakita ako ng aking mga manonood. Samantala si Kulaong, kita nyo walang ligo. Ako hindi ko kayang mag-live ng may dungis dito, yung parang may katas ng kahapon. Nakita nyo yun? Yung sa nag-live siya, di ba mayroong bakas dito, parang pinamahid ni Kulaong yun. Pinangganon siguro. Diba? Ay, naku si Kulaong. Buraray, dugyot. Imagine niyo yung amoy ng sasakyan nun. Yung hindi naligo, doon natulog. Tapos dadahak ng dadahak. Tapos pag dumura, syempre dudura siya, bubuksan niya yung bintana. Pag dumura siyang ganon, yung plema niya, babalik pabaloo. Bakit? Yung hangin nun eh. Yung hangin nun pag ganon. Hindi yan, minsan tatalsik talaga pabalik sa iya. Oh, kita niyo, kinuha niya yung damit niyang marumi, pinamunas na ganon. Diba, putya? Baboy. Dugyot. Ang baho. Baho! Baho. Kakanto ko sa inyo yung baho na yan. Wait lang. Pangalawa, after nun, sabi niya, pupunta ako sa Supreme Court. Punta. Di ba? Pagkatapos doon, pumunta ho siya sa Parañaque. Napahiya ho siya sa aking pamilya. Oo, grabe. Sabi ko sa iyo, Norman, hindi ka uurungan ng aking pamilya. Hindi ka uurungan ng mga Lopez-Lopez na yan. Hindi ka uurungan yan. Pag-aaksayan ka ng oras dyan, Norman. Promise, man. Madami yan. Napakarami yan dyan. Ubus ka talaga dyan, boy. Promise, man. Wala. It's over for you, man. Wala. Wala kang magagawa, man. Tapos ka, tuspok ka talaga. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Di ba? Dapat, sa yabang ng bunganga mo, kaya mong bakapan. Bakit kanina, sinabihan ka harapan na mukha kang bayag, wala kang nagawa? Yun ang tanong. Ba't wala kang nagawa nung sinabihan ka sa harap ng prosecutor na mukha kang bayag? Yun. Alam niyo po kasi, eto si Kulao, papakita ko sa inyo. Napakayabang niyan sa NBI. Nung time na yan hinuhuli.